Yun naman, the government is serving a warrant of arrest against five fugitives, and they're preventing us from doing so. Preventing you from doing so? Tain na 16 days kayo dun. Pinigilan pa kayo ng lagay na yun. Sinira nyo yung mga dingding. Binuksan nyo yung gate. Nakalabas-pasok kayo dun. Pati yung mga pulis, hindi naman pulis, nakadamit pulis. Pinigilan pa kayo ng lagay na yun. Abay, palakpakan. Pinigilan kayo na arestuhin. Putangin na wala dun eh. Kung nandun nyo, na-aresto nyo. Wala dun. Hindi mo nga alam eh, na sumuko na eh. Wala kang kaalam-alam. Naka-helicopter ka pa eh. So po yan, lahat na ng paraan ginamit nyo. Gumamit kayo ng tibok ng puso. Naipasok nyo lahat. Pati yung mga malalaking ventilador nyo. Helicopter, nakalipad kayo dyan. Ilang beses sinira nyo pa yung solar panel. Nakapaghukay pa kayo dyan ng ang lalim-lalim. Muntik nyo nang makita yung tahanan nyo pagka namatay kayo. Tapos ano pa? Ano pa ba? Inilak niyo yung mga lugar. Yung sambahan nila, inilak niyo, hindi makapasok yung mga tao. Yung mga properties, yung buong property, kapag umikot ka, puro pulis, parang kampo na nga yun eh. Kaya nagtataka ko, paano kayong pinigilan? Pwedeng pinigilan kayo kung di kayo nakapasok. Doon kayo tumira 16 days. Pinapakain pa nga namin kayo doon, pinapaibigyan pa namin kayo ng tubig, pinigilan kayo. Hindi para sa akin lang kasi kitang-kita naman sa mga video yan. Kitang-kita naman sa mga video, bukas yung gate. 2 gate yung binuksan nyo. Nung pumunta doon si Inday Sara, kinaumagahan, winarat nyo yung isang gate. 2 gate yung pinapasukan ninyo. Nakakalabas-pasok naman kayo. May mga video naman na naglalabas-pasok kayo. May video nga, nagpapasok pa kayo ng mga ragare. Panghukay, piko, lahat naman ipapasok nyo. Tapos nakakapag-shifting naman yung mga pulis. 16 days yun ha. Nakakapag-shifting naman yung mga pulis. Bukas, iba na naman yung pulis. Paano kayong pinigilan? Saan ka makakita ng pinigilan? Nasa sarap ng tulog nyo dun sa damuhan. Tapos pagka nakakaluwag-luwag kami, medyo busog pa ako, yung tubig ko binibigay ko sa inyo. Binigyan pa kayo ng CR para hindi kayo ihi ng ihi kung saan. Umiihi pa rin kayo sa mga bote. Yung CR, wala pang 2 araw. Hindi ko alam kung yung mga tae nyo, hollow blocks. Barado lahat ng mga kubetang inassign sa inyo. Kayo naman yung may panangga. Yung mga taga KOJC wala namang panangga. So hindi ko alam kung paano kayong pinigilan. Pero sige, may kalayaan naman ng kaibigan ko. Hindi, ito nagtatanong lang ako, mahal kong kaibigan ha. Oo, kasi iba yung nasaksihan namin doon sa doon sa mga kwento-kwento Sige, diretso. Ay ng reklamong sedition at inciting to sedition ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG laban kay Attorney Israelito Torion na abogado ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Ito ay sa pangunguna ni PNP-CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre. Kasi mabait ako sa mga pulis Okay, kita niyo naman si General Torre, di ba? Mabait ako dyan. The third sa Department of Justice o DOJ kaninang umaga. Kasama rin sa mga respondent o inirereklamo ang SMNI hosts na sina Lorraine Badoy, Jeffrey Eric Celis, isang kilalang vlogger at... Bakit hindi niyo masabi yung isang kilalang vlogger? Masyado kayong insecure UNTV Masyado kayong insecure. Ba't hindi nyo mabanggit na si Banat Bay yan? Banggitin nyo yung pangalan. Takot ba kayo kay Banat Bay? Ba't di nyo mabanggit yung pangalan? Ayaw nyo pasikatin, sikat na yan Sabi nila, wag natin banggitin yung pangalan, baka sumikat. Pag gago, mas sikat pa sa inyo yan. UNTV, tumigil nga kayo. Yan nga nagre-report na yan, tagal-tagal na nagre-report yan. Di pa namin kilala yan Si Banat Bay, kita mo naman. Kahit na wala siya dun, siya yung nasa demanda, ganun siya kasikat.
Takot pala kayo eh. Hindi, pero totoo to yung sinasabi ni Banat Bay, matatawa ka talaga. Wala siya dun eh. Wala si Banat Bay dun. Tapos siya yung nakademanda. Wala talaga siya dun. Pumunta na lang si Banat Bay dun. Nung nakapasok na sila sa loob, ilang araw na. Tapos siya may demanda. Talaga naman sasama ang loob mo. Pero Banat, huwag ka na sumagalit sa amin. Oo, huwag ka mag-alala. Mag-ambag-ambag na lang kaming 4. Oo, magbibigay na lang kami. Ako magbigay akong 500 mamaya. Walong iba pa. Ayon kay General Torre, dahil ito sa pagpigil ng mga respondent sa mga otoridad. Pagpigil sa mga otoridad? Putangina niyan. Paano mo pinigilan yan? Taina, meron silang bolt cutter, may silang panangga, meron silang mga baril. Paano mo pipigilan yan? Putaan, sino ka? Si Ultraman? Baka ikaw yun na pagkamalan. Putangina niyan. Ang laki-laki ng pangalan ko sa Senado. Tinawag niya pa nga ako sa buong pangalan ko eh. Diba? Pucha, nakalagay doon yung pangalan ko, ang laki-laki sa harapan ko. Imposible naman na kung ako talaga yun, pangalan ko yung nakalagay. Hindi nga nakalagay yung pangalan ko kasi kaibigan ko yan. Ganito kami niya. Kukunin ko nga ninong sa kasal yan pag kinasal ako eh. Oo, kukunin ko ninong yan. Ninong. Putang ina, kukunin talaga kong ninong niya kasi gusto kong ninong yung mga matatapang na tao. O ayaw kong kumuha ng ninong na hindi matapang. Tingnan mo si Randel, ninong ko yan. O ganun nyo, kayo masyado kayong mga Banat Bay kayo parang gusto nyo ako mademanda. Si Banat Bay madaming pera yun, ako wala. Ang ina, pag ako na-demanda, wala na, hindi na ako magbablog. Bahala kayo. Oo, wag nakita nyo, pag ako na-demanda, makikipag-deal talaga ako dyan. Gusto mo na akong pa-demanda. Ano na ako, BBM na ako bukas. Oo, ninong ko yan. Si, Ninong Nick. Ninong Nick. Sa pagtupad ng kanilang tungkulin sa pagsisilbi ng warrant of arrest kay Kibuloy, partikular ang pagpasok sa KOJC compound. Nagkaroon din ng tensyon. Oy, putang ina, binuhusan lang ng tubig. Binuhusan lang kayo ng tubig, grabe naman kayo. Sa pagitan ng mga otoridad at mga miyembro ni Kibuloy. Well, that will be thrashed out na sa ating formal investigation, Pero initially, ang mga acknowledge namin doon, ang kanilang mga ginawa, like calling on the people to rise against the government. Hindi, China. Kaya nagkaroon ng rally sa labas, puta pinalabas nyo lahat ng tao eh. Hindi na makapasok sa loob. Tangin na tinulak nyo na yung mga tao pag binarikadahan nyo na yung buong yung buong KOJC, pucha yan. Talagang yung mga yung mga tao hindi na hindi talagang magagalit, magrarally yan. Hindi naman sila masama mag-rally. Humingi naman sila ng permit sa humingi naman yata sila ng permit sa LGU ng Davao. To prevent the police from serving the warrant of arrest. Prevent the police from serving the warrant of arrest. Sir, kuwang-kuha sa video, sabi mo. I will give you 30 minutes. 30 minutes, I will give you. Open the gate. If you don't want to open the gate, we will destroy your gate. I'm giving you 30 minutes. Whether you like it or not, we'll go inside. Paano kayo napigilan? Walang pumigil sa inyo, sir. Sabi pa nga ni Torion, sige sir, bubuksan na namin. Putang ina, dun sa may likod, nagkakapukpukan na. Puta, winasak nyo yung mga yero dun. Kitang-kita sa mga video kayo talaga, Walang pumigil sa inyo, sir. Nagkataon lang, may yero. Natural, hindi naman bubukas mag-isa yun. Pero sana kung pumasok kayo sa isang gate lang, walang nangyaring ganun. Pasok kayo sa isang gate tapos mag-march kayo papunta sa mga istasyon nyo dun sa loob, 16 days. Pwede sana. Pero alam nyo, nung anniversary nila, may mga kainan. Nakakain pa yung mga yan. Yung mga pulis, kitang-kita sa mga video, yung mga pulis pinapakain pa. May mga pa yun eh. May mga balita pa na ganun eh. Paano naman yun? Meron bang galit na ganun? And many others. Binigyang diin pa ng opisyal na ang sama. Kutlan dyan, si Dante Amento. Mukhang sinaunang tao yan. Parang pinsan ni Gat Andres Bonifacio at saka ni Jose Rizal. Na pinagsama, kita mo naman, di ba?
Tamang pagkilos ng mga respondent ay pasok sa sedition at inciting to sedition. Naniniwala ang PNP-CIDG na lalabas naman ang lahat kapag nagkaroon na ng formal na investigasyon. Samantala, ayon naman sa SMNI host na si Jeffrey Eric Ito, seryoso to ha. Ito yung sinasabi nga ni Ka Eric Celis. Tinan nyo. Celis, ang mga reklamong isinampa ni General Torre, bukod sa walang batayan at katawa-tawa, ito anya ay nakababahalang trend ng panghaharas sa mga tumututol at naghahayag lamang ng saloobin. Dagdag pa nito, ang reklamo na siya umano ay nakisali sa pagkilos upang sirain ang national stability ay malinaw na exaggerated at taliwas sa tunay na malayo. Alam mo, totoo naman to na when people criticizes you, lalong-lalo na nasa public office kayo, lalong-lalo na pulis kayo, you're really prone to criticism. Hindi po ibig sabihin nun na inaano na yung nagre-rebellion na yung tao. Hindi. O nag-e-express lang sila ng kanilang nararamdaman. Mantakin mo ba naman? Mantakin mo, 16 days kayong nandoon. Hindi ba naman magagalit sa inyo yung mga tao? Mantakin mo naman yung simbahan nila na nagmamakaawa na sila sa inyo. Papasukin nyo na kami dyan, magsimba kami. Mantakin nyo, ayaw nyo silang papasukin. Yung mga tirahan nila, hindi na sila makapasok. Kahit 10 oras ng gabi, nagsisearch kayo, hindi na sila makatulog. Tapos may mga pagkakataon pa, sinara niyo yung gate. Walang makapasok, yung mga tagaloob natutulog sa kalsada. Di ba sir? Medyo naman yun. Ano na yun? Pagyurak na yun sa karapatang pantao. Exaggerated na yan, sabi ni Ka Eric. Ayang pananalita. Lintas siya, salamat, pandagdag sa bail. Oy, grabe ha. Hindi ako demanda. Pangkampanya na lang yan, pangkampanya natin. Huwag kayo nagsasalita ng ganyang bail, masama yan. Kaibigan ko yan si Tory. Alam mo ba na sa tagal nila doon, 16 days, alam mo ba na si Tory munti ko nang tawagin Papa? Pa, sa tagal ko hindi nakikita yung tatay ko, mantakin mo 1 buwan ako sa Davao. Dahil sa kanya. Kaya nung nakita ko siya, gusto ko na siyang tawagin Papa. Napamahal na ako sa kanya. Oo, sabi ko siya, napamahal na ako kay Tory. Hinahanap ko na nga siya. Ilang araw na hindi nagpupunta rito si Tito. Nalagyan na siya sa helicopter, di na siya ma-reach. Oo, kita nyo? At pagpapahayag sa isang demokratikong bansa, sinisikap ng UNTV News na kunan ng reaksyon sina Badoy at Attorney Torion hinggil dito, pero wala pa silang tugon. Dante Amento, UNTV News and Rescue. Ito isang nakakatawa sa lahat. Ang nakakatawa sa lahat, yung abogado noong gusto mong arestuhin, puta dinimanda mo. Saan ka makakita ng ganun? Abogado nung akusado na gusto nyong hulihin, idemanda mo. Ano ibig sabihin yan? Kung halimbawa nga, sabi nga ni Coach Oli, kung halimbawa ako, drug lord, tapos kinuha ko si Coach Oli na abogado, putang ina, pwede na siya madamay sa kaso ko. Porket pinagtanggol lang niya ako, trabaho naman ng abogado yun, ipagtanggol yung kliyente niya. So kung halimbawa yung abogado humarang siya dun sa gate, putya, sasampa mo siya ng obstruction of justice tsaka ng sedition. Within naman yun, within his power, yung pagharang dun, putya, ibang pangalan yung hinahanap nyo. Hindi nyo naman hinahanap si Pastor. Ito yung ito yung NBI pumasok dito nung nakaraan, na-serve na yung alias warrant of arrest. So wala Tapos ito papasok ka, ibang pangalan yung yung dala-dala mo, tapos ang hinahanap mo si Pastor. Hindi naman ito yung address, Pasig yung address. Tapos dito ka naghahanap. Tsaka sir, private property po ito, wala po kayong search warrant. Warrant of arrest lang po ang meron kayo. Dapat pagka walang search warrant, kailangan merong approval ng may-ari ng property na pumasok kayo. Ayaw nila kayo nga yung nagpuwersang pumasok, trespassing nga kayo dun. Di ba? Trespassing yun Oo illegal occupation na yun. Mantakin mo 16 days. Grabe naman. Pero syempre, karapatan naman ni Torre na mag-file ng demanda, and karapatan din naman ng mga idinidemanda na ipagtanggol yung sarili nila. Well, alam naman natin na luto na ito kasi sa DOJ sinampay. Alam nga naman. Hindi ba? Sinampa sa DOJ, lahat naman ng kalaban
Basta sa DOJ, shoot na yan eh. Si pastor nga eh, dinismiss na nila yung kaso noon eh. Tapos ngayon, binuhay lang nila eh. Tapos hindi pa naman nagsisimula yung kaso sa kanila nga eh. Kay Clabano nga, parang, tsaka kay, DILG Secretary, parang may kasalanan na eh. Parang nahatulan na ng korte eh. Pero on the other hand, believe ako kay General Torre kasi he's a man of his words. Why? Sabi niya na he will not file cases against those people who are heckling him kasi makapal naman daw ang balat niya. So hindi naman daw siya inclined to file cases against yung mga nangbabash sa kanya, nangaasar sa kanya, calling him names kasi yung mga final naman niyang kaso is related doon sa ini-implement nila. Hindi naman siya nag-file ng kaso ng ng defamation, slander, ng libel. Wala naman siyang ganung final kasi yung mga ganun personal yun eh. So ito hindi parang pa sa trabaho niya to eh. Konektado pa sa trabaho niya. At saka syempre alam naman natin si General Torre kailangan niya ng publicity. Kasi 'di ba yung publicity na nakuha niya from yung publicity na nakuha niya noong siya ay nandiyan sa may KOJC at nag-operate noong nakaraan. Yung publicity na nakuha niya noon, sobra-sobra talaga eh. Baka naman na-miss lang ni sir yung publicity. That's why he's doing this. Kasi nga, para mapag-usapan siya ulit. Kasi ang kasikatan mga bossing, ang kasikatan po ay addicting. Addicting po, addictive. Yun pong yung kasikatan. Siyempre, sikat na sikat siya noon. Vinavlog siya lagi ng mga vloggers, balita siya sa telebisyon. Ngayon, wala nang balita sa kanya. Ngayon, hindi na siya masyadong kilala. Hindi na siya pinagkakaguluhan. Kaya ayan, para may content na naman, ganun. Sabi nga, Boss Dada, dapat ang DOJ di na ilagay sa ilalim ng executive kasi nagagamit lang sa pamumulitika. Well, that's the sad truth. Related nga sa trabaho niya pero wala namang sense yung kaso. Di maganda kung walang sense yung kaso. Di ibig sabihin, dapat dito pa lang sa Department of Justice, mabasura na yan, di ba? Di ba? Yan yun. Di ba yan lang yan mga bossing. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, ganun talaga ang buhay. Weather lang yan. Naku po, kailangan na natin matulog. Grabe naman kayo. Anong oras na? 4 na. Kailangan na natin magpahinga. Maraming salamat sa mga nanood. Kahit late na tayo nag-start. Maraming salamat sa mga nag-like. Kahit paano umabot tayo ng 1,000 likes. And syempre, doon sa mga nag-share ng kanilang mga blessings, yung mga taga-Canada, America, mga taga-Europe, maraming salamat po sa inyong pag-share ng blessings. God bless us all and God bless the Philippines. And thank you very much sa lahat. Tayo naman ay naghahatid lamang ng mga opinion, mga balitang ating sinasite naman dito, ating dinidiscuss, ibinalita naman na ng mga media. Hindi naman tayo gumagawa ng istorya. Tayo nagbibigay lamang ng opinion at nagpa-practice lamang ng ating karapatan sa pagpapahayag. Kaya shout out sa aking subscriber and Tito Ninong General Nick Torre. Mabuhay ka at sana ay mapag-usapan ka ng mga 2 weeks dire-diretso. Para naman 'di ba? Para naman hindi masayang yung effort. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang maka